source na may connection sa pamilya ko na nagsasabing madalas na magkasama ang dalawa kaya hindi na raw madaling maagilap si Vincent ng mga kaibigan kanilang relasyon, talagang very sila, no, talagang kumbaga sinusulit po nila yung mga pagkakataon na sila magkasama kasi sabi ng mga kaibigan hindi na nila nakakasama or nakahagilap si Vincent dahil nga lagi niyang kasama. Kung sa yaman at yaman din naman ang pag-uusapan, hindi naman po nagpapatalo si Miss Bea Alonzo o nagkakasundo ang magkabilang partido at sinasabing dahilan ay ang prenup agreement na merong isang couple na magpapakasal na hindi natuloy at lumabas pa yan sa mga blind items at ilang mga netizen ang nag-speculate na si Bea at si Vincent ko yun. Kaya sa prenup na kapag naghiwalay ang dalawa ay may iwan ng anak nila sa mga ko na Philippine Entertainment Portal abay nagbigay ng kanila pong saloobin at ibinigay ang buong detalye patungkol sa issue ni Miss Bea Alonzo at Mr. Vincent ko. So meron ba totoo nga ba talaga na sila po ay tuluyan ng naghiwalay for good or ito po is for the clout lang ba siya or ano ba talagang katotohanan between them kasi hanggang sa ngayon tahimik ang magkabilang kampo pero meron po silang mga source na nagbigay ng info with regards to this at yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel, no? So, base po sa ulat po ng PEP, sabi dyan na uwi sa hiwalayan ang pagmamahalan ng A-list star na si Bea Alonzo at billionaire na si Vincent ko. Ito ang impormasyong nakuha ng Philippine Entertainment PEP or PEP mula sa multiple sources. Noong May 28, 2026, nang unang nakarating sa PEP mula sa isang source ang tungkol sa breakup ng couple. Makalipas ang ilang araw noong June 9, ganun din ang sinabi ng dalawa pang source. So, ibig sabihin, parang sinasabi ng source ng PEP na talagang meron nga talagang breakup na naganap. No? So, paglilinaw ng PEP source na umiikot sa mundo ng showbiz at business sa totoong nagmamahalan sina Bea at Vincent. Wala naman pong disagree doon, 'di ba? Talagang totoo naman talaga yung pinakita nilang pagmamahalan sa isa't isa, kung saan nakikita silang nagta-travel together, kung saan makikita natin si Bea that she was very happy during those times, 'di ba? Sinugsugan ito ng pangalawang PEP source na may connection sa pamilya ko na nagsasabing madalas na magkasama ang dalawa kaya hindi na raw madaling maagilap si Vincent ng mga kaibigan nung kasagsagan ng kanilang relasyon. So which means dahil po sa kanilang relasyon talagang very sila, no, talagang kumbaga sinusulit po nila yung mga pagkakataon na sila magkasama kasi sabi ng mga kaibigan hindi na nila nakakasama or nakahagilap si Vincent dahil nga lagi niyang kasama si Bea. Ganito rin ang kwento ng pangatlong PEP source na isang showbiz insiders. Nariyang magkasama silang nagbabakasyon sa Spain bandang April 2025 noong pinakaunang beses na nalaman ng publikong may namumong ugnayan sa dalawa. That was the first time na booking sila na nagkakaroon nga or parang nagkakamabutihan silang dalawa. Ang Spain ang inaakalang special para sa dalawa. Ito ang bansa kung saan may 50% stake ang pamilya ni Vincent sa bodegas Williams and Humbert. Ang yaman! Isang 250 hectares winery vineyard operation sa Andalusia. Ang yaman, te! Ito rin ang bansa kung saan nakabilan ng townhouse si Bea sa upscale
upscale Chambéry neighborhood ng Madrid noong May 2022. Mahigit 3 taon na bago pa sila nagkamabutihan ni Vincent. Which means, kung sa yaman at yaman din naman ang pag-uusapan, hindi naman po nagpapatalo si Miss Bea Alonzo. Although, mas mayaman si Vincent ko dahil hindi naman niya sariling yaman yon. Actually, yaman ng pamilya nila yon dahil nga meron sila po ang pinakamalaking business tycoon dito sa Pilipinas. At the same time, meron din silang mga businesses international. Katulad po si Miss Bea, 'di ba? Meron din po siyang mga property sa Spain. Kaya hindi basta-basta si Bea Alonzo eh. Nang may shoot si Bea sa Thailand noong May 2025, sinamahan siya ni Vincent. Present din si Vincent sa event ni Bea para sa Bash, ang negosyo ng A-lister ng travel paraphernalia. Marami ring nakakitang sinundo ni Vincent si Bea matapos tumalo sa ang aktres sa GMA Gala noong August 2025. Markado naman ang moments ng couple sa intimate birthday party noong November 2025 ng ina ni Bea na si Mary Ann Ranolo na kanya ring personal finance at property manager. Ang ganitong open show of affection ni na Vincent at Bea ay hindi nakaligtas sa kanilang mga masugid na taga-suporta. Kaya naman marami ang natuwa nang hindi sinasadyang mabalita ang ikakasal na ang dalawa. Dala ng wedding band para sa isang Ferdinand Vincent Peco at isang Philbert Angeli Escalante Ranola, mga tunay na pangalan ni Vincent at Bea. Sa St. Peter the Apostle Parish sa Bakpako noong March 8. So, si Vincent, ang pangalan niya is Vincent Peco, Ferdinand Vincent Peco, while Bea is Philbert Angeli Escalante Ranola. Ang layo naman sa Bea noon. So, si Bea ay 38 years old, si Vincent ko ay 45, ay may napatunayan na sa kanilang mga larangan. Si Bea ay isang multi-awarded actress, sinasabing isa sa pinakamayamang artista sa showbiz. Naliban sa mga business ventures, ay meron 16 hectares farm sa Zambales na tinawag niyang Biati Firma. Para sa taong 2024 to 2025, siya ang pinangalanan ng Bureau of Internal Revenue or BIR na isa sa mga top individual taxpayer ng bansa. Wow! Para si Vincent ay presidente ng Pure Gold, ang kasalukuyang pinakamalaking grocery chain sa Pilipinas. At ayon rin sa official website ng Pure Gold, ay presidente at chairman din ng 14. Dami nilang kumpanya, ang yaman nila. Liban sa ilan pang posisyong hinahawakan sa ibang establishmento. Meron silang 14 companies na hinahandle. Tapos meron pa silang winery sa ibang bansa na loka ko dun sa Spain. Sa Forbes Philippines 50 richest ng taong 2025, nasa ika-9 na posisyon ang magulang ni Vincent na may net worth na $3 billion na nasa 60.27 or one exchange ay umabot sa 180.810 billion pesos. Ang yaman. Si Vincent ang kinikilalang Sean ng mga company, ng co. So, ngunit, nagkagulo-gulo ang masaya sa anang pag-iisang dibdib ng couple. Ilang araw lamang pagpasok ng Mayo, ang buwan dapat ng kasalan, ay sumambulat ang balitang hindi nagkakasundo ang magkabilang partido at sinasabing dahilan ay ang prenup agreement. Ang prenup ay legal na kasulatang naglalaman ng mga kondisyon para sa pagsasama ng ikakasal. Bagay na karaniwang pinipirmahan ng bride at groom mula sa mga kilala at mayamang Filipino-Chinese families. Ngunit, nagiging kalakaran na rin para sa dumaraming all-Filipino couples. Ang bumulagta sa publiko ay isang blind item tungkol sa prominenteng engaged couple na hindi na raw matutuloy ang kasalan. So, pagkatapos po ng insidente na parang nagkaroon na ng rumors na merong isang couple na magpapakasal na hindi natuloy at lumabas pa yan sa mga blind items at ilang mga netizen ang nag-speculate na si Bea at si Vincent ko yun. Kaya naman hindi na po naitago pa ni Bea at ni Vincent ang mga pangyayari dahil mismong yung mga netizen na yung nag-investigate. Ang itinuturing na dahilan ay hindi raw pagpirma ng babae sa prenup at ang nagsusolve daw dito ay ang kanyang inner circle na mawawala ng
cash cow kapag ito'y nagpakasal. Sinabi ring ikinagulat ito ng pamilya ng lalaki dahil hindi din man daw madrama ang prenup. Agad namang ibinaba ng online site ang sariling blind item na halos sabay ng pag-ulat naman ng Pep na Bea Alonzo and Vincent Co. wedding. Is it on or is it off? Noong May 8. Sinundan ito ng cabinet files ng Pep din na nagsabing mahirap paniwalaan ang bintang sa inner circle ni Bea na malinaw na patukoy kay Shirley Kwan, ang manager ni Bea mula 2021 nang umalis siya nang huli sa Star Magic at lumipat mula sa ABS-CBN patungong GMA7. Yung argumento ng cabinet files, kilala si SK, no? O si Miss Shirley Kwan sa industriya na hindi talaga siya nangingialam sa personal na buhay ng talents. Bilang pruweba, inungkat ng cabinet files ang pagsabi noon ng singer-actress na si Donna Cruz kay Shirley Kwan bilang manager nito na siya'y magpapakasal na sa panahon ng kasikatan ni Donna na ang ending ay ang manager pa raw ang naging punong abala sa kanyang church wedding. So nadamay din sa blind item sila Alan Herman, kilalang veteran PR para sa piling personalidad sa politics at business na miyembro na unang inner circle ni Bea. Sa FB post si German, sinabi nitong nananahimik siya at hindi pa sila nakakatagpo ni Bea ng tanang buhay niya. Matapos niyang ay hinamin nito ang sino mang makapagbibigay ng ebidensya. Sa lukuyan may sariling kondo si Vincent. Sa FB post ni German, sinabi nitong nananahimik siya at hindi pa sila nagkatagpo ni Bea sa tanang buhay niya. Matapos hinamon nito ang sino mang makapagbibigay ng ebidensyang magkakilala sila ni Bea ay nagsasabing kusang bibigyan nito ng 10,000 piso. So parang dinideny nitong si German or Alan German na siya po ay miyembro ng inner circle ni Bea. Wala ring narinig sa mismong kampo ni Bea, wala ring narinig sa pamilya ni Vincent. Nang sumunod na mga araw, naglabas naman ang Troika ng balitang nasa prenup agreement daw na kailangan manirahan ng dalawa sa bahay ng pamilya ko matapos ang kasal. Sa kasalukuyan may sariling kondo si Vincent at nakabukod sa sariling bahay si Bea. Ayon pa sa Troika, nakasulat din umano sa prenup na kapag naghiwalay ang dalawa ay may iwan ng anak nila sa mga ko. Na nag-viral naman ang mga post ni Mr. Wilfredo Garrido Arteche or Garrido and Associates nang biglang magkomento ito nang may karapatang tumanggi si Bea kung ganoon nga ang prenup. Paano mangyayaring mamanduhan tumira ang isang adult female sa tahanan ng mapapangasawa at poison filled daw ang probisyong isuko ni Bea ang magiging anak sakaling maghiwalay sila ni Vincent. Diin ng abogado, ang custody ng mga anak ay fundamental right na magulang at illegal daw na ipawaive ito ng walang court approval. That no longer looks like a prenup but a life sentence. May angas na sabi ng litigation lawyer sa kanyang May 9 FB post. Sa kabilang banda, may isang source naman ng PEP na nagsabing may hiningi ring mga protection si Bea sa prenup kasama na ang pagpapawalang bisa ng prenup kapag siya ay pagtaasan ng boses ni Vincent. Dito nagkomento si Ulysses Garrido. Sabi nito, hindi naman fair yon dahil natural lang daw na magkakaroon ng di pagkakaunawa ng isang couple. What if you need to let off steam? Why bar what is sometimes perfectly normal and necessary? Dito na tila nagkasubukan kung hanggang saan papanindigan ni na Vincent at Bea ang isa't isa. So unang naiulat ng PEP ang issue ng prenup noong May 8. Sinundan ito ng ulat ng PEP Troika noong ding May 8 na nagdulot ng pirmahan sa prenup dahilan sa unverified info. Nagpadagdag daw ng panibagong stipulation sa kontrata ng ina ni Vincent. Sa pagsumatotal ayon sa PEP Troika, hindi nagustuhan ng kampo ni Vincent ang ipinadagdag na stipulation ng kampo ni Bea at ganun din ang kampo ni Bea sa mga kondisyong inilatag ng pamilya ng fiancé. Gayunpaman, naging tikom din ang bibig pa rin ni Bea at Vincent, ngunit nagkakaroon ng bulong-bulungan na apektado talagang dalawang nagmamahalan at sinasabi ring naiwan silang nag-iiyakan. Diyos ko po. Hanggat
Sa tatlong sources ng PEP ang nagsabing hindi na talaga tuloy ang church wedding na nakatakda ang destination wedding ni Bea at Vincent para sa May 14, 2026 sa Sevilla, Spain. Mga 5 oras ang layo sa Madrid. Ang welcome party naman para sa mga guests ay nakatakda para sa May 12 sa Jerez de la Frontera na 1 oras ang layo sa Seville. Ang mga petsang ito ay ayon sa isang showbiz insider sa nagsabing sa PEP na nakakita ito ng soft copy ng imbitasyon inireport ng PEP noong April 2028. Ngunit malinaw na hindi natuloy ang kasalan dahil nakita si Vincent dito sa Pilipinas noong mismong May 14 sa event ng Pure Gold. Kasama nito sa event ng ama ang billionaire businessman na si Lucio Co. May mga umaasa pa rin na napospone lamang ang kasal dahil ng panahong yon ay nasa Spain na ang ina, kapatid at ilang pang malapit na kapamilya ni Bea. Naroon na rin si Bayani Agbayani, biyena ni James Carlos at half-brother ni Bea. Natuloy din sa Spain ang malapit na kaibigan na aktres na si Miss Dimples Romana kasama ang mister na si Mr. Boy Ami. Naglabas pa sa YouTube ng ilang bidyong mag-asawa ng kanilang pamamasyal sa Spanya. Napag-alaman ng PEP na ang kapatid na babae ni Vincent ay nagtungo rin sa Spain noong May. Si Bea ay balitang nasa Spain din, ngunit ang tanging post nito ay noong May 11, Mother's Day, kasamang ina na nakasuot ng hikaw at singseng na hinahawak-hawakan ni Bea. Ito ay ang jewelry brand na ini-endorse ng aktres. Ang sumunod na post nito ay June 2 na. Gayunpaman, nabuhay ang pag-asa ng taga-suporta ni Bea at Vincent na baka pwede pang ayusin kung ano man ang balakid sa pag-iisang dibdib ng dalawa. So ayon po sa pangatlong PEP source, umabot sa puntong niyaya raw ni Vincent na magpakasal na sila Bea sa civil rights. Pero ayon pa rin sa source, tumanggi si Bea. Sa puntong yon ay tila napakasalimuot na mga puwersang hadlang sa kanilang pagpapakasal. Tila kailangan ng pairali ng isip at hindi lamang emosyon, lalo pat panghabang buhay ang pinag-uusapan. Sabi naman ng unang PEP source, hindi raw nakapagtataka kung isa sa mga malalaking balakid ay ang magkaibang mundong ginagalawan ni Bea at Vincent. Bilang galing sa isang very traditional Filipino-Chinese family si Vincent, idagdag pa yung uniko iho. Ito'y sapat na magkakapatid sa 4 na magkakapatid at magiging tagapamahala ng co-family fortune. Daraan daw talaga sa butas ng karayom ang sino mang mapupusuan nito. So bilang A-lister naman sa entertainment industry ay may aktibo pa ring karir at bilang matagal ng kilalang independent female, sinasabing kahit kaliit-liitang intriga na naidikit kay Bea noon at ngayon ay nakababawa sa puntos nito sa mga konserbatibong magulang ng nobyo. Lahat naman ng source ng PEP ay nagsasabing pinakamalaking balakid pa rin sa pag-iisang dibdib ng dalawa ay ang hindi pagiging pabor ni Lucio at Susan O kay Bea para sa kanilang tanging anak na lalaki. Malamang na mananaig daw hindi lamang ang personal feelings ni Vincent kundi ang natatanging posisyon nito sa pamilya. Lalo pat kabilang siya sa isang tight Chinese family. Dagdag na lang ang matinding hindi pagkakaunawaan ng dalawang kampo sa issue ng prenup agreement. Hanggang sa huli nauwi sa breakup ang ugnayan ni Vincent at Bea at sabi ng pangalawang PEP source, tila naman desidido ang magkabilang partido na huwag magbigay ng anumang detalye sa mitya ng kanilang hiwalayan. Sinabihan na raw ang lahat na manahimik. And then after the issue, so after Matt, diba, ito na, Bea and Vincent back at work. Business as usual si Vincent kahit noong kasagsagan ng issue ay on and off wedding nila ni Bea. Ayon sa pangalawang PEP source, hindi raw mababanaag kay Vincent kung may dinaramdam ito sanhi ng breakup. Wala raw itong pinapamalas na inip, galit o init ng ulo na siyang dating nakikita umano sa kanya sa trabaho kapag may personal na pinagdadaanan. Noong May 19, ibinalita ng isang tabloid na natanong si Vincent tungkol sa balibalitang sinisuyo ulit nito si Bea at naging isinagot daw ng ko ay isang maikling tawa.
Back to work din ang atake ni Bea liban sa klarong pagbawas nito ng timbang. Hindi ito makikitaan na dinaramdam matapos ng kasal na hindi natuloy. Noong May 26, nagbalik taping ng aktres sa Whispers from Heaven ang ginagawa nitong kapuso teleserye na inaasang e-ere sa 2027. Noong June 2, nagpost nga si Bea sa Instagram carousel ng mga litratong kuha niya sa Paris, London at ilan pang lugar na pinasyalan habang siya'y nasa Europa noong May. Nakapanood pa siya ng concert doon ng singer na si Olivia Dian. A pure random ang simpleng caption ni Bea sa post. Hindi ramdam sa post si Bea ang pinagdadaanan kontrobersya pero hindi naman nakaligtas sa paningin ng netizen na sa isang litrato ay wala siyang suot na engagement at wedding rings. Tingin ng netizen patunay uli ito na walang wedding na naganap. Noong June 10, nag-update si Bea sa mga pinagkakaabalahan niya, work mode siya sa set ng serye at nag-post din siya ng ilang litrato kuha sa office ng Bash. Makikita sa isang beauty clinic at view ang skyline ng isang high-rise building. At yan pong ilan sa mga kaganapan ngayon kay Vincent at kay Miss Bea Alonzo. So totoo nga mga bali-balita na wala na pong wedding na magaganap between Bea and Vincent ko. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay inaya nitong si Mr. Vincent ko na magpakasal sila sa civil wedding. Pero si Miss Bea Alonzo na po ang tumanggi. So, kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!